Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher, Brother Ricardo Bautista. Tayo po manalangin, mga kapatid. O magpala namin Ama, Diyos yung makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, narito po kami, taos puso nagpakumbaba, taos puso nagpapasalamat. Mahal ang Panginoon, sa ganang akin wala kong magagawa. Sa pungat dalangin ng mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, linisin mo Diyos ang mga puso at isip. Samahan po kami sa iyong kapangyarihan, sa iyong kabutihan. Alisin mo Diyos lahat ng mga sagabal. Hadlang sa pangalan ni Jesus, aming sinasaway lahat ng magagawa ng kaaway. Cast out by the blood of Jesus. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. Una, tigit sa lahat. Taas yung mga pagpupuri, pagluluwalhati. Pagpaparangal, pagdadakila, pagsamba ay tanging siya ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo ko lamang. Dubling paggalang sa ating minamahal, kagalang-galang na Pastor, Wildy Estrada Almeida, sa mga beloved children at sa mga pag-alala sa mga ginintuang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor, Lena C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa lahat nating mga webcast viewers, mga kapatiran sa buong Luzon, buong Visayas, at buong Mindanao, sa mga kapatiran po natin nakantabay sa live streaming sa ibang bansa, sa ating mga manggagawa, beloved co-workers, co-preachers, beloved instrumentalists, mga visitors, baguhan, datihan, magandang hapon, welcome po sa ating midweek service. Lalo't higit sa lahat, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Everybody shout, praise the Lord! Salamat sa mahal na Panginoon sa gintong pagkakataon na ipinagkaloob sa atin ng ating dakilang Diyos. Narito tayo upang sambahin ang mahal na Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Ibigay po natin ang pinaka-the best. I-focus natin ang ating atensyon sa maiksing pag-aaral sa salita ng mahal na Panginoon. Importante na mayroon tayong mapulot na aral, mga kapatid. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. At sa ating pagpatuloy, mga minamahal, atin pong buksan ang ating mga Biblia dito po sa libro ng Isaiah, Kapitulo 55, versikulo 6. Kaili po, sa ating Bible reader. Isaias, Kamaratan 55, Antala 6. Inyong hanapin ang Panginoon, samantalang siya'y masumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya, samantalang siya'y malapit. Amen. Palagpagan po natin ang salita ng Diyos. Sana po, mga minamahal, hindi natin pagsawaan ang salita ng Panginoon kahit pabalik-balik nating narinig. Amen. Dahil ito po ang pagkain ng ating mga kaluluwa. Dito tayo nabubuhay. Dito tayo lumalakas. Amen. Dito tayo tumitibay sa ating pananampalataya. Ang salita ng Diyos, ito ang pagkain ng ating mga kaluluwa. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa panahon natin ngayon, mga minamahal, na talagang makita po ang kaguluhan sa mundo na ating ginagalawan, na talagang ito na po ang nagpahiwatig na malapit na ang katapusan. Amen? So, ibig sabihin, malapit na ang pagdating ng ating dakilang Diyos. Say, praise the Lord. Sa kaguluhan, kahirapan, karamdaman, trahedya, kalamidad na ating naranasan, mga minamahal, na ito po ang nagtutulak sa bawat isa. Na wala tayong ibang hahanapin, kundi ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Salamat naman sa ating dakilang Diyos na atin pong nasumpungan ang tunay at makapangyarihang Diyos dito sa gawain
ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Maraming taong naghahanap na hanggat ngayon ay hindi pa nila nasumpungan. Nanatili ang kanilang kauhaw. Amen? Kasabikan sa kanilang buhay dahil hindi pa nila naranasan na ang Diyos ay mapaghimala, na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay magpapagaling. Amen? Tulad sa atin, noong una, galing tayo sa giant religion para tayong ibon na lumilipad, na habang tumatagal ang panahon, tayo ay napapagod. Gusto man tayong dumadapo, wala tayong madadapuan. Ang sabi pa natin nung una, para tayong langaw na pula ang buntot. Halos lahat na relihiyon atin ang napuntahan dahil hinahanap natin ang Diyos. Hinahanap natin ang kagalingan. Pero hindi natin nahanap. Ang iba ay nagsasawa sa kakahanap hanggat hindi na sila halos maniwala na mayroong Diyos. Amen? Dahil sila'y pagod na. Tulad sa atin nung una, gusto tayong magbago, walang nangyayari. Makailang ulit na tayo nangangako sa ating mga mahal sa buhay, magawa tayo ng New Year resolution, pero walang nangyayari sa buhay natin. Ganon pa rin ang ating buhay. Talamak sa bisyo, talamak sa kasalanan, puspos ng karamdaman, puspos ng problema, walang kapayapaan. Mga minamahal, salamat sa mahal na Panginoon. Tayo pa ay dinala sa buong katotohanan. At nasumpungan po natin ang tunay at totoong Diyos, makapangyarihang Diyos, dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Magbigay tayo ng ideya dahil tayo po ang una na namulat sa totoong paglilingkod. Nang iba, mga minamahal, pinipilit nilang mahanap pero hanggat ngayon hindi pa nila nahanap. Dahil hindi nila alam ang sikreto. Salamat sa mahal ng Panginoon. Ang karunungan natin ay hindi galing sa Bible School. Ang ating karunungan at kaalaman ay hindi galing sa tao. Bagkus ito ay galing directly sa ating mahal na Panginoon dahil binigyan tayo ng Espiritu Santo para mag-guide sa atin. Imulat ang ating mga mata spiritually at hayag sa atin, mga minamahal, at ating natungkad ang totoo. At maliwanag pa sa sikat ng araw na tayo ay nagsasabi na tayo ay nasa buong katotohanan. Everybody shout, praise the Lord. Ang pagbabasihan, hindi sa magaling na pananalita. Amen? Hindi sa magagaling na pangangaral. Dahil ito po ang tiningnan ng iba, mga kapatid. Pero sa atin, mga minamahal, hindi sa magaling na aral, hindi sa magandang pananalita tayo ay nakumbinsi, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Dahil sa himala ng Panginoon, tayo ay pinagaling ng Diyos. Amen? Noong una, tinanggihan na tayo sa ospital. Wala na tayong pag-asang gumaling. Halos ubos na ang ating kayamanan. Palagi tayong tumatawag, palagi tayong sumasamba, sumambit, lumuhod mula pintuan hanggang artal, walang katugunan ang ating mga panalangin. Amen? Say praise the Lord. Pero salamat sa mahal na Panginoon.
Usa ta sa tinawag ng Diyos. At ito po, ibahagi po natin, magbigay tayo ng ideya, lalo sa ating mga webcast viewers, mga unbelievers. Ang sikreto para masumpungan po natin ang Diyos na matagal na nating hinahanap, basahin natin ang Mateo, Kapitulo 11, versikulo 2 hanggang 5. Matthew, Kabanatang 11, ang talata 2 hanggang 5. Nang marinig nga ni Juan sa bilangguan ang mga gawa ni Kristo, ay nagpasugo siya sa pamagitan ng kanyang mga alagad. At sinabi sa kanya, ikaw ba gayong paririto o hintayin namin ang iba? So sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, magsiparong kayo at sabihin ninyo kay Juan ang mga bagay ninyong nangaririnig at nakikita. Ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nakalalakad, ang mga ketongin ay nangalilinis, at ang mga bingi ay nakakarinig, at ang mga patay ay binabangon, at sa mga dukha ay pinangaral ang mabubuting balita. Amen. Palakpak para sa mahal na Panginoon. Mga kapatid, naging frontline dito ang himala. Pag tayo ay nagpatotoo, hindi ang ating sarili ang ating pinakilala, kundi ang ating itinataas, ang ating ipinakilala, walang iba, ang Diyos na nagpapagaling sa ating mga karamdaman. Ang Diyos na nagbago sa buhay natin. Ang Diyos naglutas sa ating mga problema. Ang Diyos nagkaloob sa atin ng mga masaganang pagpapala. Amen? Ang sabi ng mga alagad na inutusan ni Juan, puntahan ninyo kung siya na ba ang dumating or mag-intay pa ba tayo ng iba. Ang sabi ni Kristo, sabihin ninyo si Juan sa inyong narinig at sa inyong nakita. Ang mga buta, nakakita na. Ang mga pilay ay nakakalakad. Ang mga kitungin ay nagsilinis. Ang mga bingi ay nakakarinig. At ang mga patay nagsisibangon, nabubuhay. At ang magandang balita ay ibinahagi sa mga dukha. Everybody shout, praise the Lord. Palakpak na malakas para sa mahal na Panginoon. Tayong lahat ay nakaranas. Walang sinuman sa atin na walang patuto. Dahil tayong lahat ay tinawag ng Diyos hindi sa magaling na aral, hindi sa magaling na pananalita. Tayong lahat dito, mula bata hanggang sa pinakamatanda, mula baguhan hanggang mga datihang mga kapatiran, tayo ay tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng himala ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Si General Naaman, isang sundalo, maraming mga tauhan, siya'y nagkasakit ng leprosy. Ang leprosy ay wala ng gamot. Walang gamot na kayang pagalingin. Mga kapatid, maraming dako, lugar, mga miriko, gamot, doktor na kanyang pinuntahan. Halos naubos na ang kanyang kayamanan, halos nagsawa na siyang pumunta kahit saan. Walang gumagaling. Walang kagalingan sa kanyang karamdaman. May nagsabi sa kanya, pumunta ka roon sa Israel. May propeta doon, ipanalangin ka. Pagalingin ka ng Diyos. Pumunta si Naaman doon, mga minamahal. Sinunod niya ang utos ng propeta. Lumusong ka sa tubig sa makabitong bisis at ikaw ay gagaling. Sinunod ni Naaman ang sulti ng propeta, mga minamahal. Karakadaka, nakita nila ang himala. Natanggal ang himbis sa balat ni Naaman at siya ay gumagaling.
Bumalik ang kanyang balat tulad ng isang bata. Malaking himala sa buhay ni Naaman, mga kapatid. Personal na opinion ni Naaman, mga minamahal. Ang sabi niya, walang ibang Diyos maliban dito sa Israel. Bakit? Marami nang napuntahan. Marami ng doktor. Sinubukan niya siya'y gamutin. Pero hindi siya gumagaling. Maraming mga miriko. Tinayhup-tayhupan siya. Lahat ng mga invento para lang siya gumaling. Walang kagalingan. Pero nung pumunta siya sa Israel, ipanalangin siya sa tao ng Diyos at pinayuhan siyang lumusong sa tubig. Gumagaling si Naaman. Ang sabi niya, sa lahat ng dako, walang ibang Diyos maliban dito sa Israel. Yan po ang opinion ni Naaman. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Dahil siya mismo nakaranas. Siya mismo naka-experience na kung walang Diyos, mananatili ang kanyang karamdamang kitong. Pero dahil buhay ang Diyos, siya'y gumagaling sa kanyang karamdaman na wala lang kagalingan sa medisina. Basahin po natin dito sa ikalawang hari, Kapitulo 5, versikulo 15. Ito po ang sinasabi, personal opinion ng isang general. Pagkatapos ng siya'y gumagaling sa kanyang terrible na karamdamang kitong. Ikalawa mga hari, Kabanatang 5, ang talatay 15. At siya'y bumalik sa lalaki ng Diyos. Siya at ang buong pulutong niya at naparoon at tumayo sa harap niya. At siya'y nagsabi, narito ngayon, aking talastas na walang Diyos sa buong lupa, kundi ang Israel. Isinasamo ko ngayon sa inyo na tanggapin mo ang kaloob ng iyong lingkod. Amen. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Aking talastas sa inyo. Aking sasabihin sa inyo. Aking itestimony sa inyo. Ako'y magpatuto sa inyo. Sabi ni Naaman, sa buong lupa, walang Diyos maliban dito sa Israel. Dahil doon, pinagaling ang kanyang karamdaman na wala ng kagalingan. Naging frontline ang milagro. Himala ng Diyos, mga kapatid. Kung sino man gustong makakilala sa buong katotohanan, kung sino mang naghahanap kung saan ang Diyos, mga kapatid, ito na ang nagbibigay ideya sa bawat isa sa inyo, sa lahat nating mga webcast viewers. Kailangan nating paniniwalaan na ang Diyos noon, ang Diyos ngayon, siya ang Diyos magpakailan-kailan pa man, siya ang Diyos na walang pagbabago. Kung anong nagawa niya noon, kaya niyang gawin hanggang ngayon, mga minamahal, dahil walang pagkukupas, walang pagbabago, ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Napakagandang pakinggan ang mga patutuo na hindi natin pagsawaan. Kung popokus tayo sa pakikinig sa mga buhay ng mga patutuo, mga kapatid, talagang manumbalik sa atin ang sinaunang panahon kung kailan tayo tinawag ng Diyos. Kung kailan tayo binangon ng Diyos mula sa lusak ng karamdaman. Kung kailan tayo nakakilala sa Diyos. Mga kapatid, pagpakinggan natin, i-concentrate ang ating puso sa pakikinig sa mga buhay ng mga patutuo. Last week, di bang karapat-dapat nagapunta ko doon sa Bantayan Island. Mga minamahal, na talagang napakagandang lugar doon.
Amen? Maghanap kayo ng magandang beach andun sa Santa Fe, Bantayan Island. Parang asukal ang kanilang buhangin. Say, praise the Lord. Maliban sa napakagandang beach, napakasariwa ang kanilang mga isda. Na kahit tanglad lang ang ilagay mo, unting kamatis, asin bitsin, ang lasa, napakatamis ang sabaw. Lamnamin. Amen? Di tulad ng iba na mas malaki pa ang gastos mo sa lamas. Kaya kahit anong ilagay mo, mga minamahal, manatili ang kanyang langsa dahil napuruhan na sa ice at saka formalin. Everybody shout, praise the Lord. Maliban sa napakasariwang isda, maraming shell doon. Na ang sabi nila, maka-high blood daw. Pero para sa akin, totoong maka-high blood. Pero yung palagi kang kumakain, hindi ka ma-high blood. Ma-high blood pag hindi ka tirahan. Sa sobrang sarap. Special na mga pagkain. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Pero ang napakaganda doon, mga minamahal, kahit saan mga gawain, ang napakaganda. Alam niyo kung bakit? Ano? Ang napakaganda. Hindi yung pagkain na pinag-usapan natin. Hindi yung isda. Hindi yung bits. Hindi yung shell. Ang pinakamaganda, ang pinakamasarap, ang mga patutuo sa mga kapatiran na pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon na sila'y pinaranas ng Diyos ng kanyang mga himalang gawa sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Biro mo, may kapatiran, adult choir. Nasib siya 1994 dito sa Tabunok. Dumating ang panahon, siya napadpad doon sa Maine. Patuloy ang kanyang masigasig na paglilingkod. Pag galing siya sa gawain, bigla lang nagulat ang ating mahal na kapatid na maraming tao doon sa paligid sa kanilang bahay. Ang sabi niya, ano bang mayroon? Nilapitan siya sa isang mama, mga minamahal. Mama ba'y tawag? May anak naman siya. Nilapitan siya, sabi, ate, pwede ipag-pray mo yung anak ko? Bakit po? Galing kami sa ospital, ang anak ko isang linggo na walang kain-kain. Nilabas namin, wala ng buhay. Ang sabi niya, anong magawa ko? Hindi man ako manggagamot, ordinaryo lang akong tao. Sabi ng mama at papa, pwede ba ipag-pray mo lang? Dahil naniwala sila, mga kapatid, na ang pinaglingkuran sa ating mahal na kapatid ay totoong Diyos. Dahil palagi siya nag-share, sinangsangyaw niya ang mga himala ng Panginoon. Ang nangyari, siya napilitan. Pumunta siya doon. Tinawag niya ang mga magulang. Sabi niya, sige, hindi ako ang magpapagaling, kundi ang mahal na Panginoon. Magsisi kayo. Sinirmonan niya ang mga magulang, magsisi kayo. Ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. At ang kasalanan ay magbubunga ng kamatayan. Talagang nagsisi ang mga magulang, mga kapatid. Umiyak sa mahal na Panginoon. Umawit siya ng isang kanta. Pagkatapos, pinatong niya ang kanyang kamay sa batang patay. Ang sabi niya, demonyong kamatayan, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Sa pangunat dalangin ng aming mahal na pastor, na talagang umiyak siya, mga minamahal. Nilihan siya 3 beses, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Pagmulat ng kanyang mata, mga kapatid, amang tama, yung bata gumalaw ang kamay. Dumilat ang mata.
nanghingi ng tubig at segundo lang humingi ng gatas. Ibig sabihin, yung bata talagang binuhay ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. At doon, pinalitan ang kanyang pangalan sa kanilang mga kapitbahay. Hindi na siya tinawag ng kanyang original na pangalan, kundi ang tinawag sa kanya ay, praise the Lord, hallelujah na. Pag siya'y dumaan na si praise the Lord. Talagang, ang mga tao doon parang manginginig, mga minamahal. Dahil nakita nila ang himala ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Naging frontline ang milagro ng Panginoon sa ating buhay. Hindi ba natin itinataas ang ating mga sarili? Ang ating itinataas, mga minamahal, walang iba. Ang kapangyarihan ng Diyos, ang himalang gawa ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ang pagpapagaling ng Diyos, mga minamahal. Isa pa, pagdating ko doon, sinalubong ako sa isang worker, sabi niya, Kuya, salamat sa mahal na Panginoon na nakapunta nakaari ka. Kalooban ng Diyos dong. Sabi niya, nagtestimony sa akin, nung nakadalo sila sa Bugo, marami sila isang pambut. Tamang-tama, mga minamahal, kasi ang mahal na Panginoon, siyang magbigay sa atin ng kung ano ang ating ipapakain sa mga kapatiran. Hindi sa ating sarili. Ang sabi niya, tamang-tama yung topic, sino mang tumawag sa Panginoon ay maligtas. Panahon sa kagipitan, ang sabi ng mahal na pastor, walang ibang tatawagin kundi ang pangalan ng Diyos. Tayo ay iligtas ng Panginoon. Pagkatapos ng gawain, siya umuwi na doon sa isla. Hindi nila sukat akalain na sila'y makasugapa ng napakalakas na unos. Sa kalagitnaan ng laot, mga minamahal, na talagang nagpungasi na ang baod. Ning sulod na ang tubig sa pambot. Sinubok sila ng ating dakilang Diyos. Kung gaano ang kanilang pananampalataya. Silang lahat, walang ibang tinatawagan, kundi ang ating dakilang Diyos lamang, mga minamahal. Bumabaon sa kanilang puso, bumabaon sa kanilang isip, panahon sa kagipitan, panahon sa kabighatian, lahat ng mga trahedya sa kuna, ang itinuturo ng Man of God, ang ating mahal na pastor, wala tayong ibang tatawagan, kundi ang pangalan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sila'y umiyak, na talagang ang tubig ng ngalahati na sa pambot. Malapit na silang malunod. Mga minamahal, ang isa nilang kasama kumuha ng tabo. Ang nakapagtataka, napakaraming tubig, hapit na sila malunod. Malapit nang lulubog ang kanilang bangka, mga minamahal. Ang sabi nila, ito po'y totoo. Walang sinungaling makapunta sa langit. Sa Diyos walang imposible. Ang sabi niya, grabe ang himala ng Diyos. Hindi pa nakaabot ng 10 timba, mga minamahal. Gihinubigan nila ang luwang. Bigla lang ang luwang, ang bangka, natuyo sa tubig, mga kapatid. Grabing pagkatuyo, mga minamahal. Nagtaka sila kung saan pumunta ang tubig sa luwang, mga minamahal. Na talagang sabi nila, kung wala ang Diyos, hindi kami makaabot sa aming patutunguhan. Salamat sa mahal na Panginoon, naghimala ang Diyos sa kanilang buhay. Napakasarap pakinggan ang mga patutuo sa mga kapatirang pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos tulad sa atin, mga minamahal. Nga nakasumpong sa buong katotohanan, nakasumpong sa totoong Diyos, mga minamahal. Tayo po'y nakaranas ng himala. Sila'y nakarating sa isla, ligtas, walang buhay na nalagas. Purihin ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal.
Kaya po mga kapatid, bilang Kristiyano ay hindi madali. Amen? Hindi madali. Maraming pagsubok. Maraming testing sa ating pananampalataya. Pero mga minamahal, ang advice po namin, kahit ilang daang taon lumilipas, may mga pangyayari sa buhay natin na pilit natakpan ang mga himalang gawa sa buhay natin. Ang pagkakataon ay humihila para tayo ay mawala at manghihina sa ating paglilingkod. Maraming mga pagsubok. Kahirapan sa buhay natin mga kapatid. Pero ang sabi ng Biblia, alalahanin ninyo palagi, huwag nating kalilimutan ang mga kagilagilalas na gawa ng ating mahal na Panginoon. Pilitin nating maalala, mga minamahal, dahil ang mga himalang yan, mga kapatid, ito po ang paghuhugutan natin ng lakas na tayo po ay tumayo mula sa ating pagkadapa, sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ito po ang magbigay sa atin ng pagkasigasig sa ating pananampalataya. Pag maalala mo ang himalang gawa ng ating mahal na Panginoon, dito gumagaling ang kanser natin. Dito gumagaling ang ating mga kitong. Dito gumagaling ang ating mga karamdaman. Dito tayo pinago ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah! Dumaan man ang panahon, dumaan man ang mga taon, pilitin natin mga kapatid na maalala natin ang mga himalang gawa ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. Ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan, mga minamahal. Habang tayo ay magbubulay-bulay sa mapaghimalang gawa ng ating mahal na Panginoon, tayo ay pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Hallelujah! Awitan natin ang mahal na Panginoon. Napakabuti mo. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Napakabuti mo sa amin. Napakabuti mo sa amin. Napakabuti mo sa amin. Jesus, hallelujah. Oh, great thou art, O God. Napakabuti ng Diyos sa buhay natin, mga minamahal. Glory to Jesus. Pagmasdan ko. Praise the Lord. Hallelujah. How great thou art, O God. How great thou art. It is Jesus. How great thou art, O God. Glory to Jesus.
bless you sa ating beloved co-preacher, beloved Barbie Diaz. Ang Diyos ay mabuti sa ating buhay, mga minamahal. Dahil kung hindi mabuti ang Diyos sa ating buhay, wala tayo dito. Amen. Hallelujah. Walang sapat na salita upang pasalamatan natin ang ating mabait na Diyos, ating pinakamalapay na sa Kristo. Oh, hallelujah, dito sa ating paglilingkod, punong-puno ng himala. Hindi maubos-ubos, mga minamahal, hallelujah. Hindi matapos-tapos kung pag-uusapan ang kabutihan ng ating malapay. Oh, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, hallelujah, O Diyos, sa mga Diyos-hari ng mga hari, Panginoon, ng mga Panginoon, marapat kang purihin, pasalamatan. Karapat dapat kang tumanggap ng pinakamataas sa pagpupuri sapagkat ikaw ay dakila. Walang Diyos na katulad mo. Hallelujah, palapakan natin, may naman ang ating pinakamalapay na Diyos. Sa pagkakataon ito, mga minamahal, hallelujah, tayo po inadako na sa ating mga pangailangan at mga prayer requests, mga minamahal. Tayo po ay manalangin sa ating pinakamalapay na Diyos, hallelujah. Mapagpala namin ang O Diyos sa makapangyarihan sa lahat, ang madalas sa pangalan ni Jesus, hallelujah, through the living prayer of our beloved and honorable evangelist, Pastor Willis Tadalmarat, prophet of God. O Diyos, bagong lahat, malapay noon, patawarin mo kami sa pagkulo at pagkakasala. Narito kami, lumalapit sa iyong ng biyaya, malapit ikiling mo, ang iyong paninig sa mga dalangin, abutin mo, makahiling yung pagpalang amay, maging sa aming mga webcast viewers, lahat ng mga mantabay na yung badalagawain sa mga oras na ito, sa aming mga beloved brethren sa dakong ito, malapay noon, tagpuin mo pangailangan ng bawat isa, malapay noon, ikaw magpagaling ng makaramdaman, lutasin mo mga problema na aming kapatiran, patagin mo aming panampalataya, tulungan mo kami, malapay na kayo pagpatuloy sa paglilingkod sa iyo, malapay noon. Panghawakan mo kami kasi pagbabalik, malapay noon. Ito po kami samot panalangin sa mga pagkariyang pangalan ni Jesus. Inyong ipatong mga minbalang nyo isang itapiyon ninyo usa kamot sa inyong ulo, ang usa ka kamot sa parte sa inyong lawas na balatian by faith. I-mention ninyo kung sa inyong balatin ato hingilan sa pangalan ni Jesus, ato pahawaon. Hallelujah. Awa na kilang Ama o Diyos, makapangyarihan sa lahat ang madala sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Sa pawat malangin namin minamahal, aming ginagana Evangelist, Willis, Prophet of God, 10 na kanyang mga beloved children, malapit sa iyo, makapangyarihan pangalan sa pangalan ni Jesus, taga Nazaret. Sama-sama namin sinasiway ang lahat ori, makaramdaman sa mga kapatiran ay kamay. Right now, they must be permanent sickness and diseases. They must have cancer, leukemia, asthma, diabetes, arthritis, ulcer, leprosy, AIDS. They must have COVID-19 ay kamay. Cast out, cast out, cast out. Sickness be healed, problem be solved. Vices be healed. Mighty name of Jesus be healed, be blessed. They must have doubt and will cast out from them. In Jesus' name, in Jesus' name. At katulad ng ating ginagawa, mahal bilang panampalataya, atin na pong babanggitin ng Hallelujah, Praise the Lord ng 3 beses, kasama ang pagtalon, mga minimahal, sabay-sabay po tayo. Sige. Hallelujah, Praise the Lord. Hallelujah, Praise the Lord. Hallelujah, Praise the Lord. Atong pakpakan na atong gaginawa, minimahal. Purihin ang Diyos at ang lahat ng pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati, pagparakal, pagsamba, daw ko lamang sa ating buhay na Diyos, sa ating pinakamahal na Panginoon sa Kristo. At sa ating mga announcement, mga minimahal, patuloy pong ating panambahan dito sa dako ng San Fernando, Pidalo. 3 beses sa isang linggo, minimal, every Sundays, Wednesdays, and Fridays. At sa ganun pa rin oras, minimal, hallelujah. Patuloy po tayong dadalo. Minimal, wag mag-absent, minimal. At meron po tayong counseling, meron pa kayong mga katanungan, kayo po ay lumapit sa ating preachers area. At hanggang dito lamang po minmal, tayo po inadako na sa ating closing prayer. At sa magitan ating Brother Antonio Rondena. Amen. Praise the Lord. Labis po ang live order with Sir. Iswa Galarosa, mag-ambot ang mga igsoon sa antong tipara bulag-bulag. Dalagyong kadiyos sa nagtapusan malapin no ni matam kagabi yung ganang salamat malapin tapos mamlaton with service malapin sa pagsugod sa mamlaton sa MCG Pulsolem lawiton ito ng choirs may witness ng pagbusabot sa paghatag sa kapulugalad labos sa tanan sa mga pulong
Aribad gagahom, salamat malapit sa bilang nga presensya, pabati sa matag sa kanamo, Ginoo. Salamat milagroso kamong gilagaran, malapinon, kinim kaayos na klase mga balatian, malapinat mes kapatibore bagbalag-bulag. Sondalangin sa Malawester sa Alamidalo, di ka mag-aamping proteksyon sa tramong kaigsunan. Ilikit na kasi ang talag man sa biyahe, pagsakay sa sinan, ipabalik sa pagsimba, pagday, paghimay ka ni mo Friday service, malapinon, kita ng giampo. Sa gumanang pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus, amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. God bless you, Brother Antonio Rondena. Magkabayan po tayong mga minimal at ingat po kayo sa pagtawid sa kalasada bago kayo tatawid. Titingin po muna tayo, baka may sasakyan na palapit. Titingin tayo sa kaliwat kanan para maiwasan po yung